nababasa namin ang inyong mga hiling na kung maaari talakayin natin yung pinakahuling post ni Chris Aquino tungkol kay Dr. Michael Padlan. Kinakailangan talaga na ipakita yung kanyang itsura ngayon. Yes. Pati nga po ang mga kapatid niya ngayon ay nababash po dahil tatlo kayong magkakapatid na nakatatanda. Hindi ba ninyo po pwedeng payuhan ng kapatid nyo na wag nang naglalalabas pa ng kanyang kalagayan ngayon dahil naghahalo-halo ang atensyon at komento ng tao? Tapos yung mga doktor nga niya, ang dami-dami, puro espesyalista. Tapos makikita mo ganito pa rin yung itsura niya, di ba? Na parang natatakot ako para sa kanya. Veteranang kolumnista na si Christopher Min natakot sa natuklasang sakit ni Chris Aquino. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga ang sunod-sunod na pasabog na inilabas ng Queen of All Media na si Chris Aquino sa kanyang Instagram account kung saan ibinandira nito ang kanyang nakakaawang kalagayan na kung saan umani ng iba't ibang reaksyon mula netizens. Sa programa nga ng veteranang kolumnista na si Christopher Min ay pinagbigyan nila ang kahilingan ng ilang netizens na komentuhan ang huling post ni Chris Aquino ukol sa pasabog nito sa kanyang dating nobyo na si Dr. Mike Padlan. At eto na nga po mga kachika, alam po namin, nababasa namin ang inyong mga hiling na kung maaari talakayin natin yung pinakahuling post ni Chris Aquino tungkol kay Dr. Michael Padlan. Ang ganda naman kasi no, para sa akin, andun yung panghihingi niya ng tawad. Diba? Kasi ng paumanhin. Correct. Una ay nakapanakit daw siya ng mga anak. Pangalawa, nasaktan niya si Dr. Padlan bilang isang tao at bilang isang professional na doktor. At pangalawa, marami raw siyang hindi naisama sa unang post niya na ginawa pala ni Dr. Michael Padlan yung pag-aabono ng mga biyahe, diba? Diba? 4 na beses daw yon na bumibiyahe si Dr. Padlan nang hindi naman niya binibigyan ng pera. Abono daw. Diba? At least maganda yung nangyari na kasi iniisip ni Chris Aquino mabuti lahat magmula nagsalita yung anak. Diba? Naisip niya sandali. Kung may nakayatang meron ako. May nakalimutan. True enough. Diba? Ayan. Mukha yatang naisip niya ko ang mga anak ko'y nasasaktan pag ako ang sinasaktan. Ganon din siyempre ang mga anak ni Dr. Padlan. Tama. Diba? Dapat ganon. Yun naman ang... Kasi kung walang sumagot kay Chris Aquino, siyempre yung lahat ng mga tao maniniwala na eto si Dr. Michael Padlan, ganito pala. Hindi. Napakaano pala nito. Marami nagtatanong kasi yung huli niyang reels na siya mismo ang nag-edit at naglapat ng musika. Diba? Yung yung music niya. Let It Be. Yung tinatanong, bakit kinakailangan talaga na ipakita yung kanyang itsura ngayon? Yes. Nagbabalik tanaw tuloy ang ating mga kababayan. Ay totoo to, yung publiko na, naku, tingnan mo talagang kapalaran kapag bumabawi. Diba? Opo. At lalo na nga, diba, katatapos lang ng dahil na, diba, ABS-CBN Ball. Diba, nababanggit siya. Oo. May isip natin sa unan dyan sa si Chris Aquino, isa rin, Fabulosa. At hindi magpakabog yun. Totoo. Star of the night. Diba? Pati nga po ang mga kapatid niya ngayon, si Pinky, ang ate niya, diba? Tapos si Biel ay nababash po dahil tatlo kayong magkakapatid na nakatatanda. Hindi ba ninyo po pwedeng payuhan ng kapatid nyo na wag nang naglalalabas pa ng kanyang kalagayan ngayon dahil naghahalo-halo ang atensyon at komento ng tao? Actually, marami na talaga, diba? Noon pa man din, pag naglalabas si Chris Aquino ng mga komento niya, mga post niya, hindi kaya kinakausap siya ng mga... Hindi kaya pinapayuhan. Hinahanap natin, nasaan yung mga ate niya? Hindi kaya siya sinasabi, huwag ka na mag-post kasi lalo ka lang nababash. Alam naman natin, ang stress talaga, yan ang pinakaina ng mga sakit. Sa
patuloy nga na kwento ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay binahagi nito ang iba pang komento ng ilang netizens na tigilan niya na muna ang buhay pag-ibig sa halip. Bigyan niya na muna ng pansin at unahin muna ang kanyang kalusugan. Yung ang payo nga ng mga kababayan natin, hayaan mo na i-love life mo, hayaan mo na yung kung ano man na bumabagabag sa'yo, kailangan tumutok ka na lang sa kung paano ka talaga gagaling. Yun, dapat. Kasi sinabi pa naman niya, ang autoimmune, no cure. Ay, diba? So, syempre, nandun tayo sa ano na, magdududa na tayo. Bakit kaya ginagawa ni Chris ito? Naiisip kaya niya na talaga ito na ang mga huling panahon niya. Kaya lahat na lang ng gusto niya, ginagawa na niya. May isip mo yun eh. Oo, may isip. Di ba, lagi nga sinasabi, hayaan na lang natin kasi may sakit siya. Di ba, ganun naman, di ba? Hayaan mo na para baka dun siya nagiging masaya. Ang ganda pa nga nung sinabi mong termino, hayaan na natin dahil may sakit siya. Kung mababasa mo yung iba, naku, hayaan na nga natin siya dahil bilang na ang araw. Mas nakaka... siya naman kasi nagsabi na bilang na mga araw niya. True. Sa isang post niya. Oo, totoo Diba? yun. Oo. Siya naman ang nagsabing bilang na ang mga araw niya. Hindi naman ang publiko ang nagsabi na, ay naku Chris, sige gawin mo na ang lahat. Total naman bilang na ang mga araw mo. Sa iyo yan ang galing. At saka di ba sinabi niya nga, ito, magbubos ako kasi ako parang hindi na ako magtatagal sa mundo nito. Laging gano'n eh, Sinabi di ba? niya yun eh. Tapos sa bandang huli, sasabihin niya, basta walang susuko. Parang walang uurong, tuloy ang laban. Tapos ngayon, meron siyang mga binalikan na inamin niya na minahal naman niya ng todo itong si Dr. Michael Padlan nang higit pa raw ng pagmamahal sa kanya. Parang lumalabas, siya ang mas nagmahal. Di ba? Parang gano'n. Nakakaalito lang ang kwento talaga kung di mo susuko. Iba-iba kasi. Oo, sabi ko na. Tapos sabi niya, naaalala ko tuloy kung paano nagluluto siya ng napakasarap na bulalo. Tapos ginagantihan ko naman ang pagluluto ko ng napakasarap na spaghetti. At sinasabi raw ni Dr. Michael Padlan, ang sarap talaga ng spaghetti mo. Di ba? Ang sarap-sarap sanang sariwain. Correct. Yung nakaraan. Kaya lang, nauwi sa maasim na katapusan. Oo, kasi nagsalita eh. Nagbigay kasi siya ng mga pahayag na dati akala natin okay na sana eh. Wala. Tapos sabi pa nga niya, hindi raw niya masisisi yung anak ni Dr. Michael Padlan kung ganun ang sinabi bilang sagot sa kanya. Maybe you do not know the whole story. Sabi niya, ako may mga resibo, di ba? Pero bakit ko pa ilalabas? I will always remain naman as your Mama Chrissy. Di ba? Parang ganon. Meron daw po siyang mga resibo kung magkano daw po yung ibinigay niya kay Dr. Padlan nung panahon na nangangailangan ng pera yung doktor. At alam daw to ni Alvin, siya daw naglilipat ng pera. Bank to bank. At yun daw ay pera nila ni Bim. Kanila daw ni Bim yun na ibinigay niya kay Dr. Padlan. Yung nandun yung pagsusori niya sa kanya nasaktan. Pero kumbaga sa manok na hindi buo eh. kumikikig pa rin eh. Di ba? Katulad niya, nagbanggit na naman siya yung pera namin ni Bimbi yan. So isipin nila mga tao, bakit wala na ba siyang pera? Di may mga ganon, di ba isipin mo yun? Ay, talaga palang binibigyan ng pera. Tama na muna yung mga pabitin na salita na parang may hiniling pa sa kanya si Dr. Padlan na hindi niya naibigay. Ano na naman yun? Is that another story to tell? To be continued talaga. To be continued ba ito? May mga sundot kasi siya na siya. Palalim na ng palalim ito hanggang susulbe amount na ito. Pwede. Diba? Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christopher Min ay napatanong ang bitiranang kolumnista sa mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez kung saan humuhugot si Chris Aquino ng lakas na sa kabila ng umabot na nasyam na autoimmune disease, ngunit patuloy pa rin na naglabas ng hinanakit at patuloy pa rin gumagawa ng kwento lalo na sa kanyang pinagdaanang buhay pag-ibig. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video na kung saan natakot na ang bitiranang kolumnista na si Christopher Min sa natuklasang sakit ni Chris Aquino. Narito ang video. Ang nakakapagtaka lang talaga, ganung sinasabi niya na siyam na AI na ang meron siya ngayon, na ang pinakamatindi talaga yung lupus niya. Nakita mo na yung mga beehive na lumalabas, di ba? Yun. Yung mga allergies niya, paano pa niya nagagawa talaga? Kaya nga, nagtataka din ako. Alam mo, ako sumakit lang ang ulo ko, may sumakit lang sa kamay ko, konti. Hindi ako makapagmakinilya ng column ko. Hindi ako makapag-concentrate. Hindi ka Pero bakit makapag-isip, siya? Bakit siya? Ang
mahaba, kilometriko pa yung naitatype niya para ilabas niya bilang post, no? Totoo. Sa kaya siya Oo. kumukuha ng energy. Di gawin na lang natin na kasi wala na siyang ginagawa, yun na lang pinagkakaabalahan niya at baka doon niya na lang ilalabas yung sakit ng nararamdaman Hindi, niya. at saka ang taong may sakit talaga, madaling mainip. Ay, Madaling oo, mainip. tama. At saka meron siyang gustong gawin na hindi man siya maintindihan ng publiko, kailangan kong gawin ito para mabawasan ang dinaramdam Yun na ko. lang ang ating isipin Diba? para hindi sumakit ang ulo natin. Pero napansin mo yung katawan niya talaga, Oo. lalo na yung kanyang mga binti. Kaya nga. Sabi ko nga, ang nag-uugnay na lang sa buto niya, balat talaga. Walang-wala talaga yung malusog na Chris Aquino. Ah. Di ba, makinis na Chris Aquino. Nakita mo yung mga, at ako kinabahan ako, natatakot ako. Ang dami niyang ang dami niyang pasa. Oo, di ba? Ang dami niyang pasa. Hindi po ako doktor, pero alam niyo po mga kapatid, ang sinasabi ng mga doktor, kapag maraming pasa na nakita sa ating katawan, di ba? Yun daw ay manifestasyon ng isang sakit na walang kagalingan. Ay, Kumbaga, the big Oo. C. Di ba? Ganun Kasi ang di ba pag may sinasabi. pasaka, di ba sabi nga nila daw may cancer of the blood, yung mga parang ganon kasi lumalabas. Doon lang daw ako eh. natatakot na Oo. parang hindi na kakampi ng panahon yung mga nagaganap sa kanya at sa nakikita Oo. natin. Di ba? Oo. Na parang, ba't ang dami sakit. Siyam na AI. There's no cure, sabi niya. Tapos pinopokus pa niya yung paan niya. Oo. Mula dulo ng paan niya hanggang dulo ng buhok niya. Talagang naka-expose. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!